Praise the Lord. Sa mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 4, Day 5. Amen. So ito yung pagpapatuloy ng topic kung paano pinapaganda yung bride. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. Revelation 19, 8-9. And it was given to her that she should be clothed in fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteousness of the saints. Amen. And he said to me, right, blessed are they who are called to the marriage dinner of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Amen. Okay. Okay, so ano bang sinasabi rito? So binanggit dito yung fine linen, bright and clean. Sabi niya, ito yung righteousnesses of the saints. So ito ay tumutukoy sa garment, pangkasal, na binuo sa pamamagitan ng katwiran o mga katwiran ng mga banal. So ito yung katwiran na subjektibo. No, katulad ng palagi natin binabanggit na tayo mga believers, mayroon dalawang klaseng kasuotan o balabal. So yung unang katwiran ay objective, yon ay redemption. At yung pangalawa naman ay subjective, yon ay ang ating katwiran subjektibo. So ito yung pamumuhay. Okay, so yung pamumuhay natin, bumubuo yan na isang kasuotan upang tayo ay maging karapat-dapat na maanyayahan sa kasalan ng kordero. Kaya yun, binanggit ulit sa atin, okay, na blessed are they who are called to the marriage of the Lamb. Amen. So, paano ka ma-qualify? Dapat may garment ka. So, yan yung ikalawang garment. Okay, so magbabasa na ako. Christ is now preparing us to be His bride. The time is coming when He will present the bride to Himself. In His bride, Christ will behold nothing but beauty. Amen. So, nothing but beauty. So, ang aspekto ng mga believer, pagdating sa pagiging asawang babae o kasintahang babae, kagandahan ang pinag-uusapan dito. Hindi galing, ha? Hindi pinag-uusapan dito yung magaling ka, malakas ka, mahusay ka mag-function, marami kang abilidad, marami kang kakayahan. Hindi. Sa aspekto ng pagiging ang kasintahang babae upang ma-qualify sa kasalan, ang pinag-uusapan dito ay kagandahan. Tama naman, di ba? So yung mga lalaki, pag kinakasal yan, hindi nila iniisip, magaling ba magluto ito? Magaling ba maglaba to? Ano ba mga kakayahan nito mapapangasawa ko? Wala yung ganyang concept. Pagtingin niya, ang tinitignan niya, maganda ba to? Oh, ganda. So, ganda. So, ganyan din si Kristo, mga kapatid. No? Upang ma-qualify tayo maging bride, dapat tayo ay may kagandahan. At ito ang pinag-uusapan ngayon. Kagandahan ng kasintahang babae. Amen. So, tuloy ko itong basa. Amen. So, in His bride, Christ will behold nothing but beauty. This beauty will be the reflection of what He is. The beauty of the bride comes from the very Christ who is wrought into the church and who is then expressed through the church. Our beauty is not our behavior. Our only beauty is the reflection of Christ, the shining out of Christ from within us. What Christ appreciates in us is the expression of Himself in us. So yan ang beauty. No? Ito, binigyan tayo dito ng isang magandang paliwanag kung ano ba yung pinag-uusapang beauty ng bride. So, ang beauty ng bride ay si Kristo rin.
Si Kristo na nailalin. Si Kristo na naihubog. Si Kristo na lumago. At si Kristo na naihayag. So yan ang kagandahan. Ang kagandahan ng bride ay si Kristo mismo na naihahayag. Kung walang Kristo na ihahayag, hindi siya maganda. Kaya ang kanyang kagandahan nanggaling din kay Kristo. At kung tinignan ng Panginoon ang kanyang bride, ang gusto niya makita ay ang kanyang sarili na naihayag sa kanya. At yan ang kagandahan. So maski naman ngayon kung meron kang Kristo, lumago sa loob mo, na itigmak sa'yo, na ibuo sa'yo, at kalaunan, nagkaroon ka ng kahayagan ni Kristo. Wow, meron kang kagandahan. Hindi ito physical, Hindi ito physical. Sa kagandahan ng Panginoon, ng bride, hindi ito panlabas na physical na katulad na nakikita natin. Subalit ito ay si Kristo mismo. Si Kristo mismo na naihahayag sa isang tao. Kaya pwede natin sabihin, ang pinakamagandang tao ngayon sa balat ng lupa ay yaong merong kahayagan ni Kristo. At ito ay mapapatunayan sa darating na kapanahunan. Pagdating ng kasalan, doon yung makikita. Kung kayo ay naging bahagi ng bride, ang ibig sabihin, kayo ay napaganda ni Kristo at naitayo bilang bahagi ng kasintahang babae. Sabagat, wala na siyang wala na siyang mantsa Wala na rin siyang kulubot. Wala na rin siyang kapintasan. Wala na rin siyang dungis. Lahat na hugasan na. Tapos si Kristo ay naihahayag sa kanya isang kaluwalhatian. Punong-puno ng ningning ng kaluwalhatian ni Kristo. Yan ang tunay na kagandahan. Yung kagandahan nga na yan hindi mo halos matitigan Dahil sa sinag ng liwanag Siguro. Nung nakita ng mga disipulong Panginoon doon sa bundok ng pagbabagong anyo, di ba? Halos hindi nila matitigan sapagkat sobrang liwanag ng Panginoon. Yun ay glory. Yun ang tinatawag nating effulgence of glory. Kagandahan ng Panginoon. At lahat ng tao na natikma kanya, merong ganyang kahayagan. At yan ay nadadama. Okay, so today's reading na ako. First, Christ must come into us and then be assimilated by us. Then, He will be able to shine out of us. This shining is the glory of the bride, the manifestation of divinity through humanity. Kasi yung pinakamagandang object sa lupa ngayon, hindi naman, ang Diyos mismo ay Diyos ng kagandahan. No? Pero, kung walang humanity, hindi siya maihahayag. Kailangan niya ng sisidlan, kailangan niya ng isang object para maisilay yung kagandahan niya. Makita, mabigyan siya ng kaluwalhatian. At yan ay ang humanity. Tayo ay mga humanity na may kakayahang isilay, ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang buhay ng isang believer, sabi rito, yung simula, dumating siya sa atin. Okay? Tapos na-assimila sa atin. Okay? At sa patuloy na pag-aasimila, assimila is like digestion yan. Yan ay katulad ng mga pagkain na kinakain ng tao. Ina-assimilate nila yan. Dina-digest yan, hanggang matunaw yan. Pag natunaw yan, physically na ihahayag sa itsura ng tao. Sabagat yung mga taong, at least sabihin natin, well-nourished, ay magandang tignan. Kaysa sa malnourished na namumutla, parang parang natutuyo. Kung well-nourished ka,
somehow yung physical mo, may ano rin yan, may kagandahan din. Yung mga food, nagpapaganda yan. pag tama ang nourishment na kinakain mo, maganda itsura ng tao, alam niyo ba? Kaysa doon sa mga hindi na-nourish. Okay. Ganun din ang mga bagay na spiritual. Kung paano natin naiintindihan ang mga physical na bagay, ganyan din ang mga spiritual na bagay. Merong spiritual eating, may spiritual assimilation, may spiritual digestion, no? At kahuli-hulihan, okay, may expression. May expression. Diba? So, si Kristo naman talagang pagkain natin pang-spiritual eh. Diba? Panginoon mismo nagsabi niyan eh, kainin niyo ako. So, lahat ng kinakain natin natutunaw yan sa ating katauhan. Physically, ganun din. Alam niyo, pag kinakain mo ang Panginoon, siya ang iyong tinapay ng buhay. Araw-araw, ina-assimila mong Panginoon. Na i-digest siya sa'yo, na ibubuo siya sa'yo. Yun ang nagbubunga ng kagandahan. At yun ang totoong kagandahan. Sapagkat ang Diyos ng kagandahan. Wala siyang katulad. At yung kagandahan na yan, nasa Diyos yan, na inilalalin sa atin. Araw kada araw, oras kada oras. At ito ay sa pamamagitan din ng tuloy-tuloy na pakikipag-contact natin sa Panginoon. Sa Kanyang salita, sa ating panalangin, pakikinig, at pakikipagsalamuha sa Kanya. Nagkakaroon niya ng ng paglalalin eh. Kaya yan ang paraan para ihanda ang bride. Katulad itong subject natin tungkol sa salita na may tubig na nabuhugas. Tindi. Amen. Okay, so amen. Okay, so ulitin ko to. First, Christ must come into us and then be assimilated by us. Then, He will be able to shine out of us. This shining is the glory of the bride, the manifestation of divinity through humanity. Real beauty is the expression of the divine attributes through humanity. Nothing in the universe is as beautiful as this expression. Therefore, the beauty of the bride is Christ shining out of us. It is a matter of divinity expressed through humanity. Amen. Yung divinity, ang divinity kasi, meron siyang attributes. Yan yung mga tinatawag nating katangian ng Diyos. Katulad na ang Diyos ay pag-ibig, katwiran, kabanalan, liwanag. So lahat ng yan ay mga katangian ng Diyos. At ito mga katangian ng Diyos, kapag ito ay naihayag sa mga pantaong kagalingan. Halimbawa, ang tao ay merong kagalingan, katulad ng kung ano ang sa Diyos, katulad ng pag-ibig. Kung yung pag-ibig ng tao, okay, ay nagamit para ihayag ang dibinong pag-ibig, that is beauty. Yan ay kagandahan. Kung ang katwiran ng tao, hindi niya hinayag yung kanyang sariling katwiran, so yung katwiran niya, naging isang sisidlan, upang yung Diyos na katwiran ay maisilid dyan at maihayag dyan. At naihahayag mo ang katwiran na ang Diyos mismo. That is beauty. Diba? Ganon din ang liwanag. Ganon din ang kabanalan. So lahat ng mga kagalingan ng Diyos, kapag ito ay naihahayag sa tao, ito ay nagiging isang kagandahan. Paano ka nagiging maganda kapag ang pag-ibig mo ay ang Diyos? Paano ka nagiging maganda kapag ang katwiran mo ay ang Diyos mismo? Paano kung ang kabanalan mo, ang liwanag mo ay ang Diyos mismo? O yung mga ibang bagay pa, katulad ng pagiging maawain, pasensyoso, o matyaga,
No, yung mga ganyan, mga tinatawag natin mga virtues, ang hinahayag ng virtue mo ay divine attributes, that is beauty. So, ganun yun. Pero ang maganda dito, tayo ay may kakayahang maghayag kasi tao tayo. At ang isa pa, hindi lang tayo tao, may buhay tayo ng Diyos. Yung iba, maski tao sila, wala naman silang buhay ng Diyos. Ano ihahayag nila? Sarili nilang buhay. Kaya, ito yung beauty ng mga bride na nag-i-increase day by day hanggang maabot niya yung pinakarurok na kagandahan niya. Parang isang mapapansin niyo yung mga bata, pag bata pa sila, hindi sila gano'ng magandang tingnan. Dungis pa sila, parang mga parang mukhang yagit yung iba. Pero pag lumalaki na yan, okay, nagdevelop na. Lalo na yung babae, nadidevelop na siya. Sasabihin mo, ito ba yung bata noon na dudungis-dungis? Ang ganda na ngayon. Kasi nagkaroon na ng development yan. So, tayo ganyan din. Sino ba tayo? Yung mga bago natin nasumpungan ng Panginoon. Mga kakalat-kalat tayo, mga tambay-tambay. Chismis-chismis. Walang kagandahan. Diba? Pero salamat sa Panginoon. Okay, natuto tayo. Natanggap natin siya. Araw-araw na-assimilate natin ng Panginoon. Ito ay nagkakaroon ng isang metabolikong pagbabago. Transformation. Kaya unti-unti. Maski individual, merong expression eh. Hindi lang naman yung sinasabi ng corporate eh. Okay. Meron tayong tinatawag na individual aspect ng kagandahan. Tingnan ninyo, yung mga dati nyong kakilala, pag nakita kayo ngayon, ay, parang merong isang bagay sa'yo na iba ngayon. Hindi nga lang nila masabi kung ano yun. Pero nadadama, nakikita, napapansin, at nakakayag. Lalo yung mga principalities, kitang-kita nila yan. Ano yung principalities? Yung mga mata na nakatingin na hindi mo nakikitang mata sila. So maraming ganyan mga nag-observe. Hallelujah! Si Kristo ang pinanggagalingan ng tunay na kagandahan. Salamat, Panginoon. Amen. On the day of his wedding, a bridegroom cares much more for the beauty of his bride than for her ability. In like manner, in the church life, our beauty will eventually be much more important to the Lord than our function. So, binanggit dito yung ability at function. Madalas, sa iba, yan ang mahalaga. Gusto ko maka-function ng maganda-gandang sharing. Sana magkaroon ako ng abilidad paano magbigay ng magandang message. So, yan yung mga Pero, wala yan. Pinakamahalaga pa rin ang kagandahan. At ito ay naibunga sa pamamagitan ng unti-unting pag-assimilate sa Panginoon mismo. Kaya yung buhay natin, dapat meron siyang assimilation. Pagkain, okay, pag-assimila, hanggang ang Panginoon ay maibuo at maihayag sa atin. Yan ang pinakamaganda talaga, pinaka-importante. Amen. Do not pay much attention to becoming capable, qualified, and gifted in function. At first, this may count for something in the church life, but eventually, the Lord will show us that what He cares for is not our ability. He cares for the beauty of Himself expressed through our humanity. So, hindi naman masyadong yung mga abilidad, pagpa-function, kailangan din yan sa church life. Pero hindi yan mas mabigat kaysa kagandahan. Ang pinakamahalaga sa believer ay matamo niya ang isang sitwasyon. Tinatawag natin to isang sitwasyon din
o kondisyon ng isang believer eh. Yung kondisyon ng believer na kaya niyang ihayag ang Panginoon. Ang kagandahan ng Panginoon. Kasi ang akala natin, yung Christian life, ayun yung panahon na magaling ka mag-speak. Saints, prophesying na. Tayo na kayo. Tayo na. Ano na yan? Palakasan na ng spirit. Babababababa. Magandang tignan din, di ba? Kasi speaking yan eh. May mga kapatid na talagang magsalita sila at hindi. Merong expression ng Panginoon. Ay, nako. Oh, Lord Jesus. Sa Panginoon, ang pinakamahalaga ay yung sarili niya, siya mismo, nakikita niya sa iyo na naihahayag. At alam niya yan. Isang tingin lang niya sa iyo. Nakikita niya yung sarili niya sa iyo. So, hindi natin siya pwedeng linlangin. Ang isang tao pwedeng magkunwari na malakas ang espiritu. Lumalabas pa yung litid pag nag-speak. Pwedeng gawin yan. Pwedeng gawin yan. Okay. Marami rin ako mga nakita na nung araw kasi may isang panahon, yun yung tinitingnan ko eh. Sa lakas ng espiritu. Ganda ng boses pag sumigaw. Pero na-discover ko, meron pala mga ganyan na wala namang kahayagan ng Kristo. At para ko sabihin na, yung mga ibang mga kapatid, wala namang kayong ganong kakayakang mag-speak ng maina, maski totoong speaking, huwag kayong madi-discourage. Sa Panginoon, ang pinakamaganda pa rin ay kagandahan. At yan ay siya mismo na naihayag sa iyo. At ito naman ay hindi mo makukuha kung wala kang pagkakabol sa Panginoon. Kaya binanggit yung assimilation, pag-aasimila. Ang ibig sabihin ng pag-assimilate, may kinakain. Paano ka mag-assimila? Wala kang kinain. So, imposible naman yun. Okay, so yun yung eventually, na i-digest ang Panginoon sa iyo, magkakaroon siya ng expression. Yan ang pinaka-precious na bagay, yung kahayagan ng Panginoon. Amen. So, nawa, okay, maging masigasig tayo sa paghahabol sa Panginoon, mag-MR sa umaga, mag-MR sa umaga, basa ng MR, tunawin ang salita. At unti-unti, makakayag mo, Panginoon. Pwede ko sabihin, maski yung mga naghahayag sa Panginoon, meron din silang feeling na si Kristo nakakayag nila. Meron yan. Alam mo yan. At kung hindi mo hinahayag ang Panginoon, mas malakas ang feeling mo. Ang lakas ng self. May feeling din yan. Kaya, hindi natin pwedeng linlangin yung sarili natin. Amen. Amen. Christ does not intend to present a capable church to himself. The church that will be presented to him will be a glorious and beautiful, a church without spot, wrinkle, or any such things. So, yung spot and wrinkle, ano yan eh? Yung mga blemishes, yan ang sumisira sa kagandahan ng bride eh. So, yan ang yan din ang tinutuos natin eh. Spot. Diba? Wrinkles. Blemishes. Ano yan? Yan ay hindi magagandang bagay. Ang dungis, karumihan, mga natural na bagay sa buhay natin. Diba? Ating lumang tao na hindi natutuos. Mga kapatid na patuloy na nabubuhay sa natural na buhay, naku, amoy na amoy yan. Amoy self, amoy flesh, amoy soul. So lahat ng ito, mga blemishes yan. Dapat amoy Kristo. May kagandahan ni Kristo. Nalalanghap ang bango ng Espiritu at ang panlasa ng Espiritu. Amen. Amen. Okay, so
Amen. So the church that will be presented to Him will be a glorious and beautiful, a church without spot, wrinkle, or any such things. If our blemishes and imperfections are to be removed, we need to take in more and more of Christ. He should not simply energize us for our function, but also beautify us that we may be His bride. Kaya minsan dapat magbago rin yung tune natin eh. Panginoon, palakasin mo ko para makafunction ako. Panginoon, bigyan mo ko ng katalinuhan, ng abilidad. Hindi, sabihin mo sa Panginoon, puspusan mo ko ng sarili mo. Ikaw ang gusto ko maging kahayagan ko. Panginoon, ikaw ang tunay na kagandahan. Panginoon, puspusan mo ko, mag-umapaw ka, maihayag ka bilang kalwalhatian. O Panginoon, kailangan kita bilang aking kahayagan. Kailangan yung direction din natin minsan tumama din sa puso ng Panginoon. Kasi itong huling panahon talagang totoo naman, ang focus ng Panginoon ngayon ay ihanda ang kanyang kasintahan. Kaya lang marami mga believer ngayon, hindi nakafocus sa pag-aasimila sa Panginoon upang siya ay maihayag sa kanila. Ang dami believer ngayon na kung ano-ano iniisip na tungkol sa mga spiritual. Pag naisip nila spiritual, ay, miracle, miracle. Pag naisip nila spiritual, ay, speak in tongues. Di ba? Pag naisip nila yung spiritual, ay, charity. ay. So, dapat, pag naisip mo, Panginoon, gawin mo akong maganda sa pamamagitan ng iyong sarili. Panginoon Jesus, puspusan mo ko, punuin mo ko, dumaloy ka sa loob ko. Ihayag kita, Panginoon, alisin mo ang mga hadlang, matransforma ako, alisin mo ang tabing, ay, mga ganyan na paghahangad. Lahat ng ito ay tungo sa pagpapaganda ng kasintahang babae. So, yan ang direksyon ng gawain ng Panginoon ngayon. Amen. Okay, so, the church is being beautified by partaking of Christ. Yung maganda itong sinabi. The church is being beautified by partaking of Christ. Anong ibig sabihin yan? Ang ating pakikibahagi kay Kristo sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagiging divino, nakikibahagi tayo. Ito ay para sa pagpapaganda ng kanyang ecclesia. Amen. So the church is being beautified by partaking of Christ, by digesting Christ, and by assimilating Christ. The more we experience the indwelling Christ in this way, the more He will replace our spots and wrinkles with His element. And the more His riches with the divine attributes will become our beauty. Then we will be prepared to be presented to Christ as His lovely bride. So nakita ko dito yung mga spots and wrinkles, yung mga blemishes pala. Kaya siya nandyan kasi kulang ng Kristo. No? Paano ka pinapaganda ni Kristo? Pinapalitan niya yung mga blemishes, yung mga spots, yung mga wrinkles natin. Nire-replace niya yan. Hindi lang niya dinidischarge, kundi pinapalitan niya ng kagandahan. So, ganun ang proseso dito. Kaya kung maraming Kristo ang naibabahagi sa iyo, halos nawawala na talaga yung mga blemishes, yung mga spots, yung mga wrinkles. Hindi siya yung proseso, hinugasan muna bago dinadagdag. Hindi, dinadagdag niya. Para sa pagdaragdag niya, nabubura, na-eliminate, na-discharge yung mga ganung bagay. Kasi mga foreign yan eh. Yung spiritual kasi, palaging ganyan eh. No? Halimbawa, hindi ka magsasabi sa Panginoon, Panginoon, dumating ka sa akin pag ibang tao na ako, pag mabait na ako, o magano. Hindi nangyayari yun. Kung ano ka ngayon, yan ang panahon na kailangan matanggap mo yung pagtitigmak niya, yung kanyang pagpupuno, yung kanyang daloy, yung supply niya. No? At mula dyan, doon magkakaroon ng pagbabago.
So, ganun ang procedure ng spiritual na bagay. Di ba? So, halimbawa, sabi ng sa Thessalonians, sabi niya, turn to God from idols. Hindi turn, okay, from idols to God. Ang ibig sabihin, yung panahon na yung tao ay mananamba ng mga Diyos-Diyosan. Okay, doon dadating ang Panginoon upang ibaling siya mula doon tungo sa Diyos. Yung panahon na marungis ang isang tao, marami siyang spot and wrinkle, yun ang panahon na dadating ang Diyos sa kanya. Okay, upang sa pamamagitan ng Diyos na dumadating sa kanya, palitan yung mga ganyang bagay sa buhay niya. Kaya, ang Diyos, wini-welcome niya ang mga taong marumi, makasalanan, tabingi, no? At kung ano-ano pa. Wini-welcome niya. At dapat i-welcome din ng taong yan ang Diyos mismo sa buhay niya. Huwag siyang magsabi na, Panginoon, huwag kang pupunta sa akin, dumi-dumi ko, pangit-pangit, o ano, huwag mong sabihin niya, Panginoon, halika, dumating ka sa akin. Lahat ng aking karumihan, Panginoon, linisin mo sa pamamagitan ng sarili mo. So yan yung procedure ng Panginoon. Tingnan niyo nung nandito ang Panginoon sa lupa. Mga ketongin, hinahawakan niya. Hindi niya, ay ako ketong, hindi. Paghawak niya dyan, dumilinis sa mga tao. So, yung mata ng bulag, ginanong-gano niya ng putik na binasa niya ng kanyang laway. Luminis yung mata ng tao. No, hindi ito yung procedure na linisin muna natin bago kita hahawakan. No, hindi ang Panginoon, ano man ang condition mo, lumapit ka sa Kanya. Panginoon, marumi ako, matungis ako. Okay, ako ay maraming spot, maraming wrinkles, maraming mga bagay na natural. Pero lalapit ako sa iyo. Tama yan. Amen. Huwag ka mahiya. Huwag ka matakot. Huwag ka mangimi. Lumapit ka sa Panginoon. Amen. Sapagkat siya isang manggagamot na hindi siya nangingiming hawakan tayo. Kailanman hindi pinandirihan ng Diyos yung mga makasalanan. Mga marurumi. Sapagkat kung ganun siya, hindi siya magiging Savior. So, wag tayo matakot sa kondisyon natin. Just as I am, lalapit ako sa Panginoon. So, kung maski mga unbeliever, huwag kayo matakot, sugarol ka, manginginom ka, ano man mga kasamaan meron ka, pumunta ka sa Panginoon. Siya ang magpapaganda sa iyo. Huwag mong pagandahin yung sarili mo. Hindi natin gawa na pagandahin yung sarili natin. No? Katulad ng physical, huwag mong pagandahin yung sarili mo, kumain ka ng mga magagandang pagkain, matusustansya pagkain, mag-iiba ang itsura mo. So, yan yung sikreto. Amen. Okay, so, the experience of Ephesians 5 is necessary for the fulfillment of Revelation 19. Ephesians shows how Christ prepares the bride by sanctifying, cleansing, nourishing, and cherishing us with Himself. In this way, we are metabolically transformed and we become beautiful and glorious, ready to be presented to Christ according to Revelation 19. So sabi niya, yung katuparan na Revelation 19 ay sa pamamagitan ng Ephesians. Ano ba yung Revelation 19? Kasalan. Ano naman yung Ephesians? Linisan, naglilinis, nililinis, pinoproseso, sinasanctify. Kung wala yung Ephesians, naglilinis, nagsasanctify, hindi matutupad yung Revelation 19. Yung Revelation 19 ay bunga ng Ephesians. Ang Ephesians ay procedure. Okay, ang resulta ay kasalan. So, ano ang kailangan natin ngayon? Kailangan natin ngayon ng Ephesians. Sabagat yung Revelation 19
kusang mangyayari yan. Magugulat ka na lang isang araw, ready ka na. Bahagi ka na ng bride. Eto na kami. Ready na kami. Salamat sa Ephesians. Ephesians. Naghuhugas, nagpapabanal. Ayun, marurumi kasi tayo. Doon sa lugar na Ephesians, marurumi pa tayo doon. Pero pagdating sa Revelation 19, hindi na tayo ganun. Mga glorious na tayo. Mga pure and clean, sabi niya. Malinis, dalisay. Natigma ka, napaganda, may kaluwalhatian. Handa na para sa kasalan. Pero ngayon, asan pa tayo? Ephesians. Okay lang yun. Kasi mayroong procedure tayong pinagdadaanan. Kaya pagbutihan natin, pabilisin natin ang sanctifying word para maihanda tayo. Amen. Because the bride is clothed in fine linen, bright and clean, the declaration can be made that she has made herself ready. Okay. So yung pinong lino, yung fine linen dito, ito yung kasuotan ng bride. Ito yung kasuotan. Kapag nakasuot na yung bride ng pinong lino, ibig sabihin, handa na siya sa kasalan. Kaya yan yung naibunga. Ano naibunga ng ating proseso sa Ephesians? Fine linen. Ang naibunga niya. At pwede natin sabihin, yung fine linen, parang ini-embroider diyan. Binubunda, tinatahi, inahabi, okay, araw-araw, binubuo. Okay, hanggang isang maging garment siya. So, yun yung proseso na yan. Kaya ang garment dito, ito yung fine linen, ito yung sumasagisag sa katwiran ng mga banal. At ito yung katwiran na nagdadala sa atin tungo sa kaharian, okay, upang tamasahin natin ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon na paghahari. At yan yung marriage feast of the Lamb. Blessed are those who are invited to the marriage feast of the Lamb. Amen. Amen. Okay, so, saan ako? Okay, so this indicates that by the time of Revelation 19, the bride will have been prepared. For the bride to be prepared means that she has the fine linen, bright and clean. Clean refers to nature, whereas bright refers to expression. This fine linen is the righteousnesses of the saints. Righteousnesses. Kasi yung righteousnesses of the saints dito, ito ay tumutukoy sa ating pamumuhay na ngayon. Na hinihiling sa atin na ang ating maging pamumuhay ay si Kristo bilang ating katuwiran. Ito yung sinasabi ni Paul, for to me to live is Christ. Ibig sabihin sa kanya, ang mabuhay ay si Kristo. Huwag kang mabuhay, okay, na hindi si Kristo. Walang bigat ang pamumuhay na hindi si Kristo. Ang pamumuhay na hindi si Kristo ay pag-aaksaya ng panahon at oras. Ang mabuhay na hindi si Kristo ay walang katuturan sa mata ng Diyos. Ano man ang katwiran mo, mabait ka man, mahinahon ka, mapagmahal ka. Kung lahat ng mga kagalingan na ito ay hindi si Kristo, sabi ng Biblia, yan ay katulad ng maruming basahan sa mata ng Diyos. Sa mata ng mundo, ng lipunan, para maganda. Ang bait po ng tao na yan. Ako, yung tao na yan. Palabigay, palatulong. Parang siya, kung sa community niya, may nangangailangan ng tulong. Puntahan niya ang tao na yan. Napakabuti. Sana tumakbo siya sa eleksyon para makatulong siya. So, yun ang akala ng tao. Yun ang akala ng tao. Pero sa totoo, sa mata ng Diyos, lahat ng mga katwiran na hindi si Kristo ay hindi kagandahan. Alam niyo kung bakit? Kasi laman yan. Ano ba ang kagandahan ng laman sa mata ng Diyos? Ang laman ay laman. At ang laman ay bunga ng pagkatisod ng tao. Kaya anumang pagandahin mo yung laman, laman pa rin siya.
Merong mabuting laman, pero walang gandang laman yan sa paningin ng Panginoon. Kaya ang tunay na katwiran ay si Kristo. At kapag tayo ay nasanay ng ating pamumuhay ay si Kristo, ito ay bumubuo ng isang garment para sa kasalan. Hindi mo yan mabubuo ng overnight. Kailangan kada araw, si Kristo ang binubuhay mo. Si Kristo ang binubuhay mo. Para bang dumadating yung panahon na nabubuo mo ang kahayagan ng Panginoon. Kaya tama yan. Amen. Amen. The righteousness says of the bride here denotes the subjective righteousness. Christ is the righteousness which has been constituted into our being. The more this subjective righteousness is wrought into the church, the more she is prepared to become the bride. Amen. Those who compose the bride have been redeemed and regenerated. Tama naman, na-redeem tayo, na-regenerated tayo. Pero paano ka magpapatuloy sa pamumuhay mo? Dapat kunin mo si Kristo bilang iyong katwiran. Dapat siyang ka mabuhay. Kaya sabi ng Panginoon kung ang inyong katwiran ay hindi lumalampas sa katwiran ng mga Saduceo, mga Paruseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng mga kalangitan. Sinabi ng Panginoon. Anong klaseng katwiran ito na lumalampas sa katwiran ng mga Pariseo at Saduceo? Ano ba ang katwiran ng mga Pariseo at Saduceo? Ang katwiran nila ay ang law, ang kautusan. Diyan sila nabubuhay. Bagamat mataas ang katwiran ng kautusan, pero hindi pa rin yan papasa. Wala yan, baksak yan. Kapag ikaw ang pinamumuhay mo ay batas o kautusan, hindi ka papasa. Maski magawa mo yan. Ang katwiran na lumalampas ay si Kristo. Si Kristo, kapag siya ang katwiran mo, kaisa mo siya, kaisang espiritu ka ng Panginoon. Meron kang katwiran na lampas sa katwiran ng mga Pariseo at Saduceo. Dati hindi ko pinapansin yan pero ngayon ko na-realize, mababang klase yan. Kaya huwag kang gumawa ng batas. Anong gagawin natin? Maging kaisang espiritu mo lang ang Panginoon. So, okay na yan. Sabagat kung kaisang espiritu mo ang Panginoon, natutupad mo na yung batas, lumalampas ka pa. Pangkaharian ang katwiran mo. Amen. But they need to have the subjective righteousness interwoven. Interwoven na ihahabit into their very being in order to have the fine linen, bright and clean. Actually, it is this linen that is the beauty of the bride. Praise the Lord. So malaking bagay na yung kasintahang babae, ang kanyang kagandahan ay nandoon din sa kanyang kasuotan. Na walang iba kundi si Kristo. Na ibinuhay natin araw kada araw. Si Kristo na nailalalin sa atin, na i-assimilate natin, na digest natin, upang maging kahayagan natin. So yan ang beauty. Amen. Lord Jesus. Salamat Panginoon. Ikaw ang aming kagandahan. Ang iyong ninanais. Ikaw ay maihayag mula sa amin hanggang sa panahon ng kasalan kung saan ipipresenta mo ang iyong kasintahang babae sa iyong sarili. Panginoon, sa panahon ng paghahanda, panahon ng paghuhugas, panahon ng pagpapabanal, nawa makiisa kami sa iyo upang sa panahon na ito, Panginoon, maiproseso kami bilang mga kasintahang babae para sa iyong pagbabalik. Amen. Amen.